Mga ka-MB, isa ka rin ba sa mahilig pumirma ng mga iba't ibang forms at kapag napunta na sa huling bahagi o bandang likuran ng form, nakalagay doon yung consent form kung saan pepermahan mo ito at nakalagay doon, naka-indicate na ipaprocess daw ang iyong mga personal information na parte ng ating privacy. And to talk more about this, atin niyang pag-usapan dito sa Usap Publiko. Ayun, Vanessa. And to talk more about this, we have here Attorney Ann Christine S. Ibarra Sagay, isang private practitioner at isang abogado. Good morning po. Hi, good morning. Good morning po. Kumusta po, Attorney, ang ating buhay ngayon bilang isang private practitioner po? Ayos naman po, and we are so grateful for this opportunity that we can impart some information po para sa kaalaman ng ating mga manonood. Ayan, Attorney, simulan po natin, dito sa, pwede po ba nating mabigyan po ng parang snippet or overview ang ating mga ka-MB or kami na din po ni Mr. Jose, kung ano po ba ang pinaka summary ng ating data privacy po dito sa Pilipinas? Ano ho ba ito? Okay. Kung atin pong aalamin ang naging history nito or naging reason kung bakit nagkaroon tayo ng data privacy law, ngayon meron kasi tayong Universal Declaration of Human Rights, and isa sa mga karapatang pantao na pinagtibay dito or i-declare na universal, inalienable. Lahat tayo may pantay-pantay na karapatan. At ito ay yung tungkol sa ating right to privacy. Okay? At dahil ito ay isang declaration lamang dito sa ating bansa, sa Pilipinas, in Philippine setting, okay, nagkaroon po tayo ng mga samut-saring batas at isa na nga po dito yung Data Privacy Act in 2012. So dito po pinoprotektahan yung karapatan ng mga bawat tao. Tayo po kasi yung data subject. So, bawat tao, regardless of age, regardless of race, ayan. So, lahat ng tao na subject ng na kinukunan ng impormasyon, tayo po yung data subject. So, meron po tayong informational privacy na sinasabi or meron po tayong karapatan na tingnan at alamin kung paanong nire-record, kinukuha, sinustore, or dinidisclose, dinidisseminate ang ating mga personal information o sensitive personal information. Ito po kasing data privacy law natin, hindi lamang about our personal information o yung mga tungkol sa ating identity. Lalong-lalo na pong nire-regulate ng batas na ito yung sensitive personal information natin, or ito yung mga klase ng information that might be used to discriminate a person. So like age, color, yung religion natin, religious or political or philosophical affiliation, marital status, sexual life, yan po yung mga sensitive personal information. Kaya kung magkaroon man ng unlawful na paglalabas, unlawful na processing, okay, ng personal information, meron po agad na penalty ito. At kung ang nagkaroon naman ng violation ay yung sa sensitive personal information natin, mas mataas na naman ang penalty. So, ito pong data privacy law natin, hindi po niya pinoprohibit. Okay? Hindi niya pinoprohibit, but nire-regulate lang niya yung tamang pagproseso, tamang paggamit, okay, in relation to or with all due consideration to the rights of the people to be protected. Okay? Kasi nga, itong karapatan na ito ay universal para sa ating lahat. Yan. Speaking of attorney, may mga nabanggit kang consideration kung paano nga ba magagamit. Kasi ito, attorney, medyo naging hot topic yung mga inilabas sa mga screenshot ng isang non-showbiz personnel, parang laban doon sa showbiz personality. And nakalagay doon yung mga screenshot, yung palitan ng conversation. May nalabag po ba? Can we say na may nalabag po doon sa Data Privacy Act, or paano ba mapoprotektahan yung mga ganong tao, yung mga biktima ng mga na-screenshot, ganong mga na-ipopost sa Facebook, ganon po. Okay. Doon kasi sa mga screenshots na nakita ko rin, okay, talagang identifiable po kasi yung parties involved, and definitely makikita mo that there was an intent
to publicize, to publish yung naging pag-uusap. Na syempre po, that's definitely without the consent of the other party. And syempre, kailangan din nating tingnan yung usapin na iyon, or yung naging pag-uusap na iyon ay between two persons na hindi naman nagbigay ng consent sa publiko nung naging yung naging pag-uusap nila. So maintindihan natin, definitely meron naman ding pinanggalingan yung tao bakit niya ginawa. But syempre, we will have to balance, no? Kung yun bang karapatan ng tao na nasaktan para i-defend yung sarili niya, or para i-inform ang mga tao kung paano lang protektahan ng sarili nila laban sa infidelity, sa cheating, okay, empowerment of women, sabi nga niya. But of course, while all of us have the rights that we can exercise in defending ourselves whenever our honor or our person is when we are hurt or we are subjected to abuse or some form of violation, syempre kailangan din natin kasing maisip yung kabilang partido din meron din po kasi, and yung karapatan ng bawat isa na involved dito sa pangyayari na to, talagang makikita po natin na merong nagkaroon ng violation. So, yun ang mahirap, yun ang magiging problema kasi all of them will have to be subjected to possible criminal prosecution, definitely. Or kung hindi man criminal, maaari din po kasing mag-seek ng damages. Kasi as a consequence of what happened, marami nang nag-cancel sa tao, any of these three persons involved, halimbawa, tapos may mga kontrata nang hindi matutuloy, trabahong hindi magagawa. So may mga danyos na maaaring makuha. Yun. So kaya mahirap din. Talaga nga namang pinag-uusapan. Yun ang mahirap po talaga, no? Pero kailangan din po talaga nating mag-isip for some consideration din po na may isa sa publiko, maraming reputasyon ang masisira, and with the internet, it can spread like wildfire. So, masyadong damaging. So, let's think again if we would like to do something like that. Oh, attorney, paano yung kasi nauuso yung mga online shopping. Ngayon, kakamay nung mga tao, hindi pala niya mababayaran. Tapos itong si seller, ipopost niya, bogus buyer. Parang gano'n. Sa Facebook, bogus buyer, di ka nagbabayad, mga gano'n. Pwede po ba yun, attorney? Malalabag ba yung data privacy ko? Kasi kinuha niya, grinab niya yung picture ko sa Facebook or sa Instagram, tapos pinost siya doon with malicious comments pa and all that po. Actually, pagka sa internet, sa cyberspace natin, hindi lamang data privacy yung maaaring ma-violate. Meron din po tayong tinatawag na cybercrime law. Meron pa rin tayo yung sa mga libel. Meron pa rin tayo yung sa mga crimes against yung person. Ayan, di ba? Yung sa ating pagkatao, yung mga nagkakaroon ng paninirang puri. So kahit gaano katotoo yan, pero ginamit natin ng internet na identify ang tao, na pangalanan, na tag pa sila. So kahit nasabihin na natin na okay, may karapatan ka naman kasi gusto mong maningil or hindi ka naman talaga kasi niya binayaran, but in exercising that right to collect, you have violated another person's right, then that's another problem. So pag na-screenshot yun, that's an evidence against the person who made the post. Siyempre, magkakaroon kasi ng malicious comments, magkakaroon ng humiliation, di ba? So that person will be subjected to public ridicule. So definitely, magiging subject na naman po yan ng kaso, civil man o criminal, mahirap na naman po yan for the parties involved. Yan. Ayan na, sa mga online seller natin siya na. Huwag basta-basta magpo-post. Oo. Baka naman nga walang pambay. Pero mahirap talagang din. Pigilin ang iyong emosyon kapag lalo na kung nalugi ka. Pero let's be responsible and always think before we click. Lalo we are binded by this law, Vanessa. Ayun, attorney, dito parang hindi po ba parang nagkakaroon ng conflict po between sa data privacy po and then sa human rights din po natin. Kasi ito nga po parang ang kina-counter po nila, just in case po na nasabihan ka po or parang you are given na parang hindi na violate mo yung data privacy ko. Pero ang counter din naman nila is parang parte na ito ng human rights natin. Paano po ito nagiging consistent po yung pagbibigay natin ng protection for
Okay. Meron naman po talagang mga allowed or meron mga proseso na allowed naman pinapagtibay ng batas natin na hindi naman siya magiging violation ng ating karapatang pantao at hindi rin siya magiging violation ng ating right to privacy. Ngayon, syempre, kaya ang bawat data subject din ay binibigyan ng karapatan na mag-object, binibigyan din tayo ng karapatan na okay, mag-demand tayo for modification kung may inaccuracy of information. Ayan. Lahat yon meron tayong karapatan. Kahit i-request natin na mabura kasi hindi na nararapat dahil tapos na yung use, tapos na yung purpose. Ayan, pwede naman lahat natin yon gamitin. No, syempre, marami din kasi tayong mga transaction, marami din tayong mga gustong ginagawa at kailangan sa daily lives natin and kailangan talaga ng processing ng personal information, kailangan nating ibigay. Like we're going to a hospital, we need to give our personal information. We're involved in an accident, kailangan nila ng personal information to reach out to our relatives. We are applying for example, gusto natin mag-exam, maging professional, we need to submit our personal information in schools, 'di ba? So, ito kasi talagang makikita natin meron mga legitimate purposes naman. Meron namang mga legitimate uses. So doon, hindi natin pwedeng i-invoke ang Data Privacy Act. Otherwise, hindi mo na lang siya pwedeng i-avail o di mo na lang siya pwedeng gamitin, di ba? But, yun nga, there are matters that involve public interest or yung ating in prosecution of criminal offenses, meron talagang kailangan. Now, definitely, meron ka rin namang mga karapatang pantao if you are charged with an offense. So, may due process of law rin tayo. So, meron din tayong rules on criminal procedure. So, kahit maibibigay natin yung personal information, may ibang batas pa rin naman po at may ibang guidelines or policies ang ating bansa, ang ating gobyerno na magpoprotect pa rin. So, kayang-kayang ibalanse ho. Kayang-kayang ibalanse. So, nasa sa atin na rin po as data subject, titingnan natin, we have to be vigilant, we have to be alert if the use is legitimate, if they are being transparent kung anong use or purpose nito, and definitely makapag-decide tayo and we can give our consent for the processing. Yan. Ayun pala. Yun naman pala. Pwede naman palang i-process yun, lalo na kapag hiningi mo. Kasi, hello shout out. And then, may lang kasi ako, attorney, may mga naikikwento sa akin. And as someone na nagtatrabaho sa media, sa field, minsan, yung mga victims, kapag hinihingi nila yung CCTV, ang sasabihin ng establishment, we cannot give you this kasi we have Data Privacy Act. Now, ano po yung consideration or hanggang saan yung extent na pwedeng magamit yung Data Privacy Act kapag sa usapin naman ng mga crime, kapag na-involved na po yung crime po, attorney? Now, if it involves prosecution ng criminal offenses, syempre kailangan din po kasi natin ng evidences. Mm-hmm. And kung itong mga CCTV footages po ay parte ng evidence para mas magkaroon ng linaw yung naging criminal offense or yung mga felonies na sinasabi natin, then we can seek for help ng mga, like if it's under preliminary investigation, we can request the prosecutor to issue a subpoena para makapag-request ng copy or yung itong mga kapulisan natin. And even in court, we can actually request na ma-issue ng subpoena para we can access the CCTV footage. Now, syempre, it will take time. And some establishments, maliit lang yung storage kasi ng CCTV nila. So, na automatic na di-delete. So, if it's in relation to a criminal prosecution, dapat naman po na tulungan natin ang parties. Kasi there will be no other evidence, halimbawa, na kukunin naman na outside of that. So, if for this particular incident lang, so yung time, yung date, for that particular incident lang, yun lang naman ang kukunin. And syempre, with in the presence of the owner of the establishment, tapos yung mag-access, ganun makikita lang nila, they can check para nothing in excess of what was agreed na ibibigay lang na footage, yun lang yung makukuha talaga. So, but we really have to help each other kasi ang CCTV talaga importante, it speaks for itself usually.
yung kung paano nagawa ang krimen. So, but maraming paraan. And we hope that establishments will be very cooperative whenever these are needed. Oo, tsaka wag nang takutin pa yung humingi nung video kasi doon labog mo yung data privacy act. Kakasuhan ka namin. Wag mo nang takutin kasi nga naman for the benefit din nung kunwari yung tas parte na din nanakawan ng cellphone, prosecution. Ganun, diba? Yes, and it will only be for that purpose talaga. It will not be used for any other purpose naman. So legitimate naman po yun. So I hope we can reconsider and we are open whenever these requests are given. Ako din, attorney, meron din po akong experience. Ayun nga po, being in a field of media. Meron po kasi yung mga nagme-message po. Pagka, lalo na po sa mga buy-bust, sa mga raids po ng drugs, minsan kasi, pagka PDEA na po ang naglabas po ng pangalan, okay na po yun na for release ng news. Meron po yung mga kapamilya po ng mga, ayun nga po, yung mga suspect. Nagme-message po sila na bakit daw po nilabas yung gantong pangalan, nasa ano ba yan. Pero paano po yun, attorney po? Actually po, ang mga media personnel, o mga yung nasa newspaper din, if you're involved in circulating information ng mga ganito, you're actually not to be compelled to give out the information that are given in confidence. Halimbawa, you can't be compelled kasi you also have to protect the security din ng mga tao, no? So, but yun nga, pagka kasi si PDEA, minsan they give the names of the persons. Ibig sabihin, kapag binigay, that means the person consented. Dapat. So, if binigay na walang consent, then that will be a problem. So, always ask for consent naman. Oo. Kasi bilang sila yung data subject, their right to security also will be affected kasi sila ang hahabulin. They will be the subject of harassment, di ba? So, let us be considerate. So, let us first ask the consent from this person. Yeah. Before we give any detail as regards their identity. Naman, Vanessa. Oo, yun naman mga ka-MB, hindi naman masama na humingi ka ng permiso. Ang mahirap lang dyan kapag pinagdabutan ka ng impormasyon din, lalo na kung legitimate naman yung paggagamitan mo nito. So, yun hindi pwedeng sabihin na lang lagi na Data Privacy Act. O lalo na kung crime. Paano nga masosolve yung crime kung ipagdadamot mo yung mga videos, yung mga evidences. So we need to work hand in hand, mga ka-morning balitaktakan, to ensure our safety, to ensure na mabigyan ng justice, yung kung sino man yung magiging involved, lalo na kung nanakawan ka, di ba? Oo. Ayan, attorney, ayan po, maraming salamat po sa mga impormasyon po na naibigay po sa atin, no? Meron po ba tayong message po for our mga ka-MBs, mga ganun po? Okay. Siguro po, let us just be very vigilant. And whenever we exercise our rights, let us be mindful of the rights of the other persons involved and those that are around us. So, yun lamang po, and I hope you'll have a great holiday ahead of all of us. Merry Christmas in advance. And good morning po. God bless you. Baka may gusto po kayong gustong batiin po. Okay, shouting out for sa aking mga kasama sa Ibarra Sagay Cuarteros and Associates and to my friends and family. Yan. Thank you. Happy holidays. Oo.